Congressman Paulo Duterte ibinisto ang kahayupan ni Romualdez at President BBM sa gobyerno. Viral ngayon si Congressman Paulo Duterte matapos walang habas nitong ibinunyag ang kabulastugan ng naghahariang si Romualdez at ang panggigipit nito sa Davao City para lang kumampi sa kanya. Sa kanyang post ay mariin nitong ibinunyag ang pagkuha ni Romualdez ng 2 bilyong budget sa Davao at iniwan lang nito ng 500 million dahil sa ayaw kumampi umano sa kanya. Tinutulan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang inisyatiba ng mga tao para sa charter change. Sa Facebook, tinawag ni Duterte ang People's Initiative para sa Chacha na boses ng ilan na gustong ipagpatuloy ang kanilang sarili sa kapangyarihan. So-called the People's Initiatives for Charter Change is nothing but pure PI. I was informed that PBA party list Congresswoman or Representative Margarita Migs Nograles, siya na naman pala. taga First District din to is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this People's Initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. I also would like to inform all Davaoeños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your NEP, National Expenditure Program budget for the district, sa District 1 alone lang, and left only a measly 500 million pesos for Davaoeños this year. Kalahating billion lang po mula sa 2 bilyong piso. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Ayokong banggitin, BS lang din buti BS lang yung sinabi ni Congressman Bachelors of Science. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Davaoeños na bumoto kay PBBM. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my districts. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang... Sino kaya itong peking Panginoon? Ay nako, lagot ka. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoeño. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Davaoeños, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person, isa lang, dreaming to be great in Congress, to perdition, that is your choice. Ayan na. Congressman Paul. Ang talaga namang mga gahaman sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ang ating saliging batas. Mantakin nyo para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag-i-institutionalize ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukunin ng 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga ninanais na magkaroon pa na mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil ini-insulti po ang taong bayan kung akalain nyo yung pinakasagradong batas sa ating bayan at saligang batas ay maamendahan para lang po masuportahan ang yun nga po paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretso sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo ng Pilipino pag sobra na, talagang lalaban na. Ang di ko lang maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale.
Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung paglilitis sa ating dating presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho gumagastos para dito sa initiative neto? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Mantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, mathematician. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa pamimigay lang na tag 100 pesos. 9 billion kung dadagdagan mo ng 2 zero kung ita-times mo ng 100. Ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yung 9 billion? Alam nyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga! Ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit yung gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TVAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino? Akala nyo, gagong Pilipino? Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment, para mawala ng boses ang Senado. Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi mga panahon pa ng kopong-popong. Doon sa Amerika, kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may 2 kamara ang Kongreso, alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila, yung mga lokal na issue, gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na merong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change, kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Na ang presidente, o di naman daw kaya, ang Speaker of the House, paano naman si Senate President? Bakit yung binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam nyo, sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presumed na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presumed na nasa likod niyan. Sino ang nasa likod niyan? Di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Nako, kung ganyan po ang intensyon ng Kamara, lalong magkakaroon ng problema. Baka makulong silang lahat. No? Pati yung COMELEC, makukulong yan kung gagastusin nila yung pondo na linaan ng Kongreso para sa plebisito, para sa regular na eleksyon. Palusot ang ginagawa. Pero hindi po lulusot. Dahil alam mo, veterano naman itong si Edsa Lagman. Ang nakapagtataka, no? Alam mo yung Bicol, yan naman talaga yung stronghold ng mga Pinklawan. Bakit doon nagsisimula itong bribe initiative? Vice President Lenny, anong ginagawa ng inyong mga kababayan? Lahat naman po yan, kahit anong kulay, kahit anong partido, kayong binoto. Hindi ba po pwedeng ipakita ninyo ang inyong leadership ngayon? At pagsabihan ng iyong mga mayors at iyong mga constituents, wag naman ganito. Napakasama rin pong reflection yan sa inyo, VP Lenny, kung kayo ay mananahimik. Dahil alam ng lahat, kahit kaano pang partido, ano ang political persuasion,
iisa lang ang binoto ng Bicolandia bilang presidente, Leni Robredo. Kaya ngayon, ipakita ninyo na ang inyong leadership qualities at manindigan para sa tama at sabihan yung iyong mga kababayan, itigil itong bribe initiative. Pero actually, si Ahas ay stalker din. Kasi stalker din siya. Baby girl kasi, di ba lagi silang magkaklase ni anong tawag natin doon kay Biik? Kay Baby Snake, oo, kay Baby Snake. Kasi nakarating din sa akin. Kaya galit na galit sila sa akin kahit noon pa. Namang sinasabi nila na, sinabi ni Biik nung isang araw ba yon na nagpa-flaunt daw ako ng yaman ko. Kasi ini-stalk tayo. Ini-stalk tayo. Even yung lab team natin, brother, ini-stalk nila. So parang sa akin naman, mga kababayan, kasalanan ba namin? Siya pala ang stalker. Kasalanan ba ng isang maharlika na kahit ukay-ukay lang ang isuot, nagmumukha tayong yaman-yamanan? Di ba? So parang pinapalabas nila na nagpo-flaunt ako ng kayamanan. Ano naman, na normal lang naman sa Amerika mag-arty-arty ng mga outfit, lalo na pag winter season. O at least ako ang tawag nila sa akin. Daw ako, mahirap, wala daw ipon, waldas, walang pera, sinasayang ang mga oportunidad sa buhay. Ganon. Baby Dragon, di bali na. Baby Dragon, bilog ang mundo. Magbabago rin ang kapalaran mo. Yes. Di ba? Sabihin niyo, yun ang sasabihin natin sa kanila. You will be rich, beautiful, and powerful. Hindi yan ang pangarap ko. Ang pangarap ko yung maging housewife lang. Baby Dragon, huwag kang mangarap. Baby Dragon, di ba? Baby Dragon, wait. Kape, ang asawa ko in the future. Aim for the stars. Yung matipunan. Baby Dragon. Aim for the stars because if you fail to hit the stars, you will still get the moon. Oh, di ba? Tama naman yan. Tama naman yan. Pero yun na nga, ang nakakaloka kasi is actually, nung pinakita sa akin yung video, nung sinasabi sa akin yung laman ng video ni Baby Snake. Kasi nadulas ka daw. Nadulas ka daw. Okay, go. Kawawa naman si Baby Dragon. Baby Snake, yun yung response niya dun sa collab natin. Sa collab natin, yeah. Oo. Yung live din yung dalawa. Live din yung dalawa. Yes. Napilitan yan eh. Nanood ako doon. Bakla, magto 200,000 na yung video nung mag-inang dragon. Tayo. Mag-ina kami. Okay. Yung mag-inang dragon, paano naman ang Team Snake? Lumabas ka na, girl. Ganyan. Kaya siya habang naglalakad, Emerald. So, puro siya, chika ng chika, ganyan, Emerald. So, ang eksena niya sa buhay is, pero ang ginawa lang niya nun is nilait-lait lang niya ako na mas mayaman siya, mas mataas yung narating niya sa buhay. Siyempre, ka ba naman manalo sa loto maya-maya? Mataas talaga yung mararating mo sa buhay, di ba? Oo nga, pero yun nga, na parang, okay, na parang, well, at saka yumaman ka, ang tanong is, paano ka yumaman? Political vlogger ka, girl. Hindi ka naman, kung siguro celebrity vlogger ka o makeup vlogger, no? Yeah. Talagang magiging multimillionaire ka dyan. Yes. Bakla, political vlogger, paano ka naging multimillionaire? Ay, sana yaman-yaman na natin, no?